Mom, you watch it? Careful, Howard! Oh, yeah, I'm okay. All right. Oh, good. Oh! I'm okay. It's okay. It's all right. Nagsimula ang pelikula sa isang magkasintahan na sina Paul at Iris kung saan plano ni Paul na surprisahin si Iris papunta sa opening ceremony na tinatawag na Skyview Restaurant. At nang sila ay nakapasok na sa naturang lugar ay nag-aalangan si Iris dahil sa nakita niyang siksikan na tao sa elevator. Ngunit napapayag rin ito ni Paul na makipagsiksikan sa elevator at nang sila ay patungo na sa pinakamataas na palapag ay biglang tumigil ang elevator sa pagtaas ngunit kalaunan ay naayos rin. At nang sila ay patungo na sa itaas ng restaurant ay lalo pang namangha si Iris dahil taas nito na may sukat na 150 meters. At nang sila ay nakarating na sa itaas ay agad nilang pinuntahan ang namamahala sa restaurant at tinanong kung nasaan nakapwesto ang inilaang espasyo ng kaibigan nilang si Jake para sa kanila. Ngunit sinabihan sila ng namamahala na wala ng espasyo para sa kanilang dalawa dahil sa nahuli na sila at giit pa nito na tinanggal na sa trabaho ang kanilang kaibigan at sabay sinabihan sila na pwede na silang umuwi. At nang si Iris ay tumingin sa ibaba ng restaurant ay bigla itong nahilo dahilan upang maghanap ito ng banyo. Hanggang sa may isang babae ang nagtanong kay Iris kung ito ba ay buntis na siya namang itinanggi nito na sa kalaunan ay inamin rin na siya ay 2 buwan ng buntis at hindi pa niya ito sinasabi kay Paul. At nang nasa rooftop na sina Iris ay nabilang ang kanilang atensyon sa isang bata na pinapagalitan ng isang opisyal dahil sa paghuhulog nito ng barya sa ibaba ng gusali. Hanggang sa nagpropose na si Paul kay Iris at dito na rin niya sinabi kay Paul na halos 2 buwan na siyang buntis na siya namang ikinagulat ni Paul. Kaya naman upang magsaya ang dalawa ay bumaba sila upang sumayaw at makinig ng mga musika. Ngunit dahil sa kakulitan ng batang ugok na ito ay naghagis ito ng barya na siya namang naipit sa isang drainage dahilan upang magkaroon ng pagkabitek sa kinatatayuan nila Paul. At dahil sa labis ng kasiyahan na naroon ay hindi nila namalayan na unti-unti nang nadudurog ang kanilang tinatapakan na gawa sa isang glass. Hanggang sa ito ay bumigay at nahulog ang ilan pang mga dumalo sa event kabilang na si Paul na nagawa pang makahawak sa isang bakal ngunit kalaunan ay nahulog rin ito sa harapan ni Iris. At dahil sa nangyari sa isang sakuna ay nagsimula ng magkagulo at magpanik ang ibang bisita upang mailigtas ang kanilang sarili. Ngunit nauwi lang ito sa iba pang sakuna tulad ng pagkalat ng apoy sa lugar na siya namang lalong ikanaguho ng struktura at dumami ang nabigong makalabas ng buhay sa lugar. Habang si Iris ay nag-iisa ay nakarinig siya ng isang batang humihingi ng tulong kaya naman agaran niya itong nilapitan at kinuha sa mga nasusunog na struktura. Ngunit nang papaguho na ang lugar ay kumapit si Iris sa isang gusali ngunit dahil sa hindi sapat ang lakas nito upang kumapit ay nahulog ang dalawa sa mataas na palapag. Lumipat ang eksena sa kasalukuyang taon sa isang dalaga na si Stephanie kung saan paulit-ulit niyang napapaginipan ang nangyari sa kina Iris at batang lalaki sa hindi niyang malaman na dahilan. At upang maliwanagan ito ay tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang nangyari sa kanyang lola na si Iris at kung bakit palagi na lang niya ito napapaginipan. Kalaunan na pag-isipan nila Stephanie at kapatid nitong si Charlie na bisitahin ang kanilang mga pinsan na sina Eric, Julia at Bobby at uncle at tita nitong sina Howard at Brenda. At upang malaman ni Stephanie kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang lola na si Iris ay tila ayaw nila itong ipaalam sa kanya. Kaya naman pinilit nito ang kanyang uncle na sabihin sa kanya ang patungkol sa kanyang lola ay sinabihan na siya nito na matapos ang trahedya ay nagawa nitong makaligtas sa sakuna. At nang magkaroon siya ng mga apo ay nagpapadala ito sa kanila ng mga larawan at sulat patungkol sa kasuklam-suklam na trahedya at kamatayan patungkol sa kanilang pamilya. Dahilan upang matakot ang ilan sa kanila at pilit na abandonahin ang kanilang lola. Hanggang sa pinakita sa kanya ang mga larawan at liham na galing sa kanyang lola na si Iris na sakto sa kanyang paulit-ulit na panaginip. Kaya naman agad niyang pinuntahan ang lokasyon kung nasaan nakatira ang kanyang lola na si Iris. At nang makarating na ito ay dito na nagkita ang dalawa sa isang madilim na lugar kung saan nakatira si Iris. Kaya naman dito na ipinaliwanag ni Iris sa kanyang apo ang patungkol sa kanyang liham kung saan nagkakaroon siya ng mga vision kung ano ang mangyayaring hindi maganda sa susunod na oras at araw.
At noong mangyari ang sakuna sa restaurant ay sinubukan niyang pigilan ang mga nangyayari sa lugar upang hindi matuloy ang trahedya, ngunit tila hindi ito gusto ng kamatayan kaya naman nauwi ito sa matinding sakuna. Kaya naman kinuha niya ang ilan pang kagamitan sa lugar ng pinangyarihan at dito gumawa siya ng libro patungkol sa kamatayan. At dito sinabihan ni Iris si Stephanie na malapit na dumating ang kanilang kamatayan sa kanilang pamilya kaya naman inanyayahan niya ang kanyang apo na manatili sa loob kasama niya dahil lubhang mapanganib sa labas. Ngunit kailangan ni Stephanie lumabas upang pumunta sa eskwelahan at nangako na magbabalik ito sa kanya. At nang papaalis na si Stephanie ay ibinigay ni Iris ang kanyang libro upang malaman nito ang kamatayan ng kanilang pamilya. Ngunit nakita ni Iris sa kanyang vision na mamamatay ang kanyang apo kung hindi niya ibibigay ang libro at nakita rin niya ang kanyang sarili na kung lalabas siya sa kanyang tirahan ay ito na rin ang kanyang kamatayan. Ngunit mas pinili ni Iris na ibigay ang libro kay Stephanie upang maiwasan nito ang kamatayan ng apo hanggang sa dito na nga nangyari ang inaasahan ni Iris na kamatayan sa harap ng kanyang apo. Makalipas ang ilang araw nang may libing na ang kanilang lola kung saan naroon ang buong pamilya ay sinabihan ni Iris ang kanyang ama na bago pumanaw si Iris ay darating ang kamatayan sa kanilang pamilya. At nang makauwi na ang mga ito ay napagdesisyonan ni Stephanie na basahin ang mga nilalaman na libro na binigay sa kanya ng kanyang lola habang sa labas naman ay masayang nagtitipon ang buong pamilya. Hanggang sa aksidenteng nabasag ni Bobby ang isang lalagyan ng salamin ngunit habang nililinas niya ito ay hindi niya namalayan na may isang bubog ang nahulog sa isang yelo na kanilang gagamitin. At habang nagsasaya ang lahat ay biglang dumating si Darlene ang anak ni Iris at magulang nila Stephanie at Charlie. Kaya naman masayang binati ng buong pamilya ang kanyang pagbabalik at kumain ng mga cookies na dala ni Darlene. Hanggang sa inihanda na ni Bobby ang mga inumin ng pamilya habang hindi na mamalayan na may isang tipak na bubog ang nahalo sa mga yelo na kanilang iinuman. Kaya naman muling nagpapasalamat si Howard sa kanyang buong pamilya at sabay itinaas ang mga inumin para sa isang toast. At nang mainom na nila ang kanilang iinuman ay biglang nabulunan si Julia sa kanyang ininom kaya naman itinapon niya ito. Habang si Stephanie naman ay binabasa ang libro ng kanyang lola at dito nakita niya ang isang barya na nakalagay sa loob kung saan nakadrawing sa libro ang iba't ibang darating na aksidente sa kanilang pamilya. At habang umiinom si Charlie ay tinawag siya ng kanyang pinsan na si Bobby na samahan siyang magtutumalan sa trampoline habang walang kaalam-alam ang mga ito na may isang matulis na bagay sa ilalim nila. Balik ang eksena kay Stephanie habang binabasa nito ang libro ay may isang picture frame ang biglang nahulog at tumalsik ang isang kapirasong bubog sa kanya. Kaya naman dito niya napagtanto na unting-unti nang nagkakatoto ang sinasabi ng kanyang lola kaya naman agaran niyang pinuntahan ang buo niyang pamilya kabilang ang ama nito. At bago pa man nila subukang pumunta sa trampoline ay nakita ni Darlene ang isang matulis na bagay kaya naman agad niyang pinatigil ang mga ito at kinuha ang bagay na nasa ilalim nila. Habang si Brenda ay naghahanda ay aksidente nitong natamba ang isang bote na dumerecta naman sa isang button dahilan upang lumaki ang host na nakakabit rito. Kaya naman nang makarating na si Stephanie sa kanila ay agad niya itong binalaan ngunit bigla namang nahulog ang kanilang ginawang domino na tumama sa isang baso dahilan upang mabasag ito. Habang niyayakap ni Howard ang kanyang pamangkin ay aksidente naman nitong natapakan ang bubog dahilan upang magsusumigaw ito sa sakit. At dito na nga nangyari ang hindi inaasahan na aksidente sa kanilang pamilya. Lumipas ang ilang araw matapos ang aksidente ay dito na pinakita ni Stephanie ang libro ng kanilang lola at dito pinaliwanag niya ang iba't ibang klase ng kamatayan na pwedeng mangyari sa kanila. At tanging pwede lang makaligtas sa mga ito ay sina Martis na ama ni Stephanie at tita nitong si Brenda dahil hindi sila kabilang sa bloodline ng kanilang lola. At dahil si Howard ang pinakamatanda sa kanila ay siya ang naunang namatay at sinabi rin nito na marahil sa Eric na ang susunod dahil siya ang pangalawa na matanda sa kanilang henerasyon. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga pinsan dahil sa pag-aakalang na brainwash ito ng kanilang lola Iris. Kaya naman kinausap siya ng kanyang ina at dito niya sinabi na alam niya ang patungkol sa mga ito ngunit hindi siya naniniwala sa pinagsasabi ng kanyang ina na si Iris. At habang nasa trabaho si Eric bilang isang tattoo artist at iba pa ay makikita na may kliyente itong nagpapakabit ng hikaw sa kanyang dila. Hanggang sa pinahalahanan siya ng kanyang kasamahan na sila ay magsasara kaya naman agad nang tinapos ni Eric ang kanyang trabaho.
At habang ito ay papauwi na ay naglinas muna ito at kinuha ang ilang pang-disinfectant habang siya ay nakikinig ng musika ay minisage siya ni Stephanie na nagpapaalala sa kanyang pwedeng mangyari. Ngunit tila hindi naniwala si Eric sa kanyang pinsan at nireplyan ng kaogokan. Hanggang sa biglang nahulog ang mga kagamitan nito sa sahig at natamba ang disinfectant na gamit niya. Hanggang sa may isang kadena ang sumabit sa kanyang ilong dahilan upang hindi ito makagalaw at sabay nang kumalat ang apoy sa kanyang tindahan. Pagkaumagahan ay nakatanggap ang magkapatid ng isang abiso patungkol sa pagkasunog kung saan nagtatrabaho si Eric. Kaya naman agaran nila itong pinuntahan at ilang saglit lang ay biglang nagpakita sa kanila si Eric na nagkaroon lang ng mga paso sa kanyang braso. Kaya naman mas lalo pa siyang pinahalanan ni Stephanie ngunit tila matigas ang ulo nito at hindi nakinig hanggang sa may biglang sasakyan ang malapit ng umararo sa kanya. Ngunit tila inaasar pa ni Eric si Stephanie at sinabihan na siya ay isang immortal dahilan upang magpatuloy ito sa kanyang paglalakad. At dito nakakita sila ng mga naglalaro ng football hanggang sa dumating si Julia at sinabihan si Stephanie na tumigil na ito sa pananakot sa kanila. Ngunit nang ito ay papalayo ay bigla itong natamaan ng bola sa ulo dahilan upang dumiretso ito sa isang truck ng mga basura. Kaya naman agaran nilang tinatawag ang driver ngunit tila ito ay hindi nakakarinig dahil ito ay nakikinig ng malakas na musika habang tumitingin ng mga Viva Max artist. Habang sinubukan naman ni Stephanie na umakyat sa truck at dito nagawa niyang matulungan si Julia papalabas ngunit sa kasamaang palad ay nabitawan niya ito papailalim. Kaya naman sinubukan ulit niyang makuha ang kamay ni Stephanie ngunit tila huli na ang lahat dahil unting-unti na siyang dinodurog kasama ng ilan pang mga basura. Kalaunan habang nagluluksa ang buong pamilya dahil sa nangyari kay Julia ay nagtanong ang mga ito kay Stephanie kung bakit si Julia ang naunang namatay at hindi si Eric. Hanggang sa umamin na si Brenda na hindi siya biological na anak ni Howard dahilan upang magalit si Eric sa kanyang ina. At dahil sa takot ni Bobby ay nagtanong ito kay Stephanie kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Kaya naman muling binuksan ni Stephanie ang libro at dito nakita niya na may isang tao lang ang pwedeng makapigil sa kamatayan ngunit tila walang nakalagay na detalye kung sino ito. Hanggang sa naalala ni Darlene ang palaging sinusulat ng kanyang ina na nagngangalang William, isang doktor malapit sa kanilang lugar. Kaya naman agad nila itong pinuntahan habang si Bobby naman ay natatakot at gustong manatili sa loob upang maiwasan ang kamatayan. Ngunit tila sinabihan siya ni Stephanie na pwede rin siyang mamatay sa loob ng bahay na siya lang mag-isa kaya naman napilitan na rin itong sumama sa kanila. At nang makarating na sila sa naturang klinika ng doktor ay dito sinabi nito sa kanila na siya ang batang iniligtas ng kanilang lola na si Iris sa sakuna. At dito sinabihan sila nito na pinipigilan ng kanilang lola ang kamatayan ng kanyang pamilya sa mahabang panahon hanggang sa ito ay namatay kaya dito na nagsimulang maipasa ang kamalasan sa bawat miyembro nila. Kaya naman nagtanong si Stephanie kay William kung papaano nila maiiwasan ang darating na kamatayan sa kanilang pamilya. Ngunit sinabihan sila nito na kung sila ay papatay ay makukuha nito ang natitirang oras sa kanyang buhay ngunit tila hindi rin ito magtatagal dahil nakamarka na ang kanilang pangalan sa kamatayan. At kung gusto nilang masira ang cycle ng kamatayan ay kailangang may isang mamatay sa kanila at muling mabubuhay upang matigil ang sumpa. Habang sina Bobby at Eric naman ay pumunta sa isang kwarto na may isang radiation at habang nag-uusap ang dalawang magkapatid ay biglang tumaas ang antas ng radiation dahilan upang ang ibang gamit na metal ay higupin ng isang makina. At sa dami ng mga nakakabit na hikaw kay Eric ay isa-isa itong nagsing tanggalan sa kanyang mga katawan hanggang sa tuluyan na itong mahigop ng makina. Habang si Bobby naman ay humawak kung nasaan ang kamay ni Eric dahilan upang makaligtas ito sa radiation. Ngunit may isang nurse ang nakapansin sa kanila kaya naman agaran niya itong binuksan hanggang sa may isang metal bar ang nahigop ng makina na agarang tumama sa ulo ni Bobby na agaran niyang ikinamatay. Kaya naman dito na nagsimulang mangamba ang tatlong natitirang miyembro ng pamilya at napagdesisyunan ng mga ito na pumunta sa cabin ng kanilang lola upang maligtas. Kaya naman nang papunta na ang mga ito ay itinali ni Stephanie ang kanyang katawan sa upuan ng sasakyan upang isakripisyo ang kanyang sarili. Ngunit nang sila ay nakarating na sa cabin ay biglang may sumabog na malakas sa kanilang harapan dahilan upang ang ilan sa kanila ay tumalsik sa labas ng sasakyan. Habang si Stephanie naman ay lumubog kasama ng kanilang sinasakyan dahil sa pagkakatali nito. Habang may isang utility post naman ang bumagsak kay Darlene dahilan upang ito ay namatay.
Habang si Charlie naman ay pilit na inaabot ang kanyang kamay sa kanyang kapatid sa pagkalunod hanggang sa magkaroon na ng malay si Stephanie at dito napagtanto niyang siya ay namatay at nagawa nilang sirain ang cycle ng kamatayan sa kanilang pamilya. Lumipas ang 1 taon habang inihahanda ni Stephanie ang susuotan ng kanyang kapatid na si Charlie patungo sa isang event. Lumipat ang eksena sa isang matandang babae habang ito ay bumibili ng palamig ay aksidente nitong nahulog ang kanyang barya sa relays ng tren dahilan upang magsanhi ito sa isang trahedya. At nang makarating na sila Stephanie at Charlie ay nakipagkita ito sa ama ng kanyang partner hanggang sa sinabihan sila nito na hindi pa rin natigil ang cycle ng kamatayan sa kanila, dahil hindi naman namatay si Stephanie at nawalan lang ito ng malay. Hanggang sa may isang tren ang papunta sa kanila at dito na nga naganap ang trahedya na umubos sa kanila.